Pinabulaanan din ng busy ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop. Sara, magkaiba ang tapon, magkaiba ang bato ha. Yung nambato, hawak mo, binato. Yung nantapon, yun yung kinuha mo, nilagay sa basurahan, yun po yung tapon. Ha? Alam nyo, kung ganitong presidente ang meron tayo, na iba ang kahulugan sa sinasabi, iba ang kahulugan sa issue. Biruin nyo, ang pandesal hindi ordinaryong palaman. Magkaiba ang bato, ang binato, magkaiba ang tinapon. Yung tinapon, nilagay mo doon, o itapon mo to, lagay mo sa basurahan, ganun. Pero yung binato, yung diniritso mong ganun ba, tumama sa mukha. Kung ganitong vice presidente o maging presidente sa Pilipinas na iba-iba ang statement, sa bagay, Bisaya nga naman, sorry to say ha. Sa Bisaya kasi ang face, maraming meaning eh. May face na isda, may face na mukha, may face na kaibigan na tayo, at meron ding piste. Sa Bisaya, sa totoo lang mga kababayan, okay, mga tumawa dyan mga Bisaya ha. Naintindihan ko si Sara, kay Bisaya man siya. Magkaiba ang binato sa tinapon. In-explain ko lang. Kaya mahirap magkaroon ng presidente na iba-iba language. Pilipino lang man tayo, pero bakit nagkamali? Diba? Sa Bisaya kasi, yung face, maraming meaning. May face tayo, friend na tayo. May face na mukha, may face na isda. Merong peste siya. Continue. Sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit. Ang Sara, magkaiba nga yung tinapon sa binato. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, correction ko na lang. Ang ibig sabihin ni Sara, wala daw benefits yung ibinato mo ang cellphone, ibinato mo ang laptop. Wala daw benefits yun. Meron. Bakit? Pag binato mo yun, ang benefits doon bukol. Ang benefits doon bukol, tapos lalayasan ka. Ngayon, maniwala kami na hindi mo binato, ipakita mo na walang bukol. Siyempre, pag binato mo yun, kung tumama sa noo, bukol. Kung tumama sa kamay, maga. May benefits yun, bukol. So, sorry ha, mga kababayan, Bisaya kasi si Sara. Ako na lang mag-translate ha. Unawain nyo lang, sabi ng nurse. Unawain nyo na lang, mga kababayan. Ang tapon at bato sa kanya, isa meaning nun. Intindihin nyo na lang ha. Mga kababayan, intindihin nyo na lang na ang tapon daw at mambato, iisa lang. Ako po'y nakikiusap, mga kababayan. Intindihin nyo po. Bisaya kasi. Hindi ko ina-underestimate ang mga Bisaya ha, pero ganun kasi talaga, mga kababayan. Kasi nga, sabi nga ni Tekla, ang pes, merong mukha, merong bati na tayo, at merong piste. Piste siya. Continue. tutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop, si Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team, Ma'am Maria VP Santo, Sara, salamat po una ma'am. na nitong tinanggiang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her melt down? No, I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. I never seen this kind of temper. Very decisive. Ano yung sirip na sinuntok niya? Kwento lang? Walang video? I never seen tempered. She is very decisive. Paano yung sirip na sinapok niya yung mata? May dalawang kay Mito dito nag-violet. Tatang ina mga kababayan, hindi na ako maniwala eh. Bakit? I never seen tempered. She's tempered at I never seen she is very decisive. Tapos paano natin ipaliwanag yung sirip na sinuntok niya? Paano natin i-explain yung binakayan niya yung mata may kay Mito? Dito, namaga ba yung mata sa sirip? Paano natin i-explain ito yung namaga yung mata ng sirip? Hindi ba siya nagkaroon ng temper doon? Decisive daw.
She is very decisive. I never seen she's tempered. Ulitin ko nga, masakit sa bangs eh. Sara. Una na nitong tinanggiang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her I've meltdown? No, I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. Never ng bato, never... I never seen a sign of temper. She's very decisive. Never ng bato. Pero nanuntok ng sheriff. So, paano namin ikwento yun? Guni-guni lang namin yun? Nalipasan lang kami. Milyon-milyon po tao nakapanood nun. Guni-guni lang. Nalipasan kami nun, hindi kami nakainom ng tubig. Ano yun? Or kinabag kami, hindi kami nakautot ng 24 hours. Nung nautot namin, nakalimutan namin pangyayari. Ano yun? Ano yun? Attorney Poma. I never seen this kind of temper. She's very decisive. Hindi na mato, hindi na mugbog. Ano yun? Kailangan pa ba namin ganunin yung mata namin? Baka namilik mata lang kami? Ano yun? Hindi kami nakautot ng 24 hours. Kinabag lang kami nung pangyayaring yun na sinuntok niya yung sheriff. Ano yun? Nalipasan lang kami ng kain nun. 3 times a day. Nakakain lang kami isang beses. Kaya medyo nahanginan yung utak namin. Nakalimutan namin. Ay, hindi pala yun suntok. Pagmamahal pala yun. Kaya nagkaroon ng black eye. nanigaw. Dagdag pa ng bis. Never na mato, never na nigaw. Pero nanuntok ng sheriff. Nasa ang sheriff? Asa ang sheriff? Boom! 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 Black eye. Bilog ang mata. Nay kay Mito. Ulmang kay Mito ang mata. Hindi na siya nakakita kay Sarah. Na mato, nanigaw. Pero nanuntok meron. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ebidensya yun eh. Yung kay Mito sa mata ng sheriff. Hulmang kay Mito, akala mo may tinubuan ng obe. Mga kababayan. Ito. Di ba sinabi ko, Ito. Nako, mga kababayan. Natawa ako. Ay, nako, hindi nyo ano yan eh. So, attack the sheriff. Oh. Ayan. I never seen this kind of temper. Sara. Una na nitong tinanggiang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. Never ng bato, never nanigaw. Alam nyo, tigilan nyo yan. Uy, hindi pa kami tanga. Okay lang sana kung kami lahat nagkaulyanin na. Maniwala kami, never ng bato, never nanigaw. She is very decisive. I never seen this kind of temper. So, ano to? Ano tong mata ng sheriff na may kay Mito? I never seen this kind of temper. Never nanigaw, never namato, pero nanuntok. Ayun, sa pool. Kawawa yung sheriff, nagkaroon ng OB sa mata. Hulmang kay Mito, dalawa, violet. Nagkaroon nga ang eye bag. Nagkaroon nga ng goggle yung sheriff dito. Akala mo lalangoy sa dagat Nasubrahan sa sisid. Nagkaroon ng goggles. Ganyan. Kaya nga, yan mga kababayan. Tapos sabi pa niya, hindi daw siya kawatan. Kung hindi ka kawatan, saan mo galing yung 6.7 billion na pumasok sa bank account ninyo at lumabas? Ang sahod ninyo kung tutuusin sa 19 years, hindi man naabot ng 1 billion.
Kung negosyo ang babasihan natin, yung negosyo niyo, 2023 pa lang yan tinayo. 2007 yan, hanggang 2026 yan, 2019. Hanggang 2026, 2023 tinayo yung negosyo ninyo, 3 years lang. Nagka 6 billion na agad kayo. Aba, hindi man yun. Hindi magnanakaw. Ano akala nila sa akin? Pro-China? Baliw? Kawatan? Humarap ka kasi. Siyempre, meron naman tayong freedom of speech. Nagsalita lang tayo. Kung hindi, para hindi kasabihang magnanakaw, harapin mo. Hayaan mong buksan. Huwag mo itago. Diba? So, yun lang, mga kababayan. Kailangan pa ba i-memorize yan? Sa laki ng binayad sa kanila, di ba? Ganun yun. Ma'am Linsudo, salamat po. Ganun yun, kasimple, mga kababayan. Sabi ni Sarah, anong gusto nilang iparating? Pro-China ako? Baliw ako? Kawatan ako? Hindi ganyan. Hindi man po pwedeng ganyan. Uy, ano bang gusto nung ipalabas? Baliw ako? Bubo ako? Magnanakaw ako? Pro-China ako? Ito yun. Just a quick question of political lang, ma'am. Hmm. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poe. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip. Hindi na rin siya dapat pinapansin. Basura daw na chismis. Kumusta naman yung hair follicle test? Di ba mas lalong basura din yun? Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang. Sasagutin mo. Never in the history sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng Droga? laptop Ah, kasi hindi ako marunong. O, diba? Hindi daw siya gumagamit ng laptop kaya hindi siya marunong. Tandaan nyo yan ha, sinasabi niya mga kababayan. Hindi daw siya gumamit ng laptop kaya hindi siya marunong. Pero, Gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi so meeting kay Madriaga? para maganda yung Image, yung quality ng camera. Kasama mo si Jinggoy at si Harry Roque at si Madriaga. Ganun ba yon? para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Akala ko ba ayaw mo, wala kang laptop, ayaw mo gumamit ng computer kaya hindi ka marunong, tapos ngayon may laptop ka? Ano ba talaga? Mga kababayan, sumakit na yung ulo ko, yung mga lisa ko naglabasan na. Sabi niya kanina, di ba, sabi ko sa inyo, tandaan ninyo, wala siyang laptop, ayaw niya magtapon ng laptop kaya hindi daw siya marunong gumamit o kahit anumang computer. Tapos ngayon, sabi niya, Ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta. May laptop ako ginagamit, binili ko siya, mahal siya, hindi ko siya basta itatapon. Akala ko ba kanina wala kang laptop kaya hindi ka marunong gumamit na kahit na anumang computer? Ano ba talaga? Sumasakit na yung ulo namin mga Pilipino. Naku, pag ikaw maging presidente, Diyos ko, hindi namin maintindihan. Meron ba talaga o wala? Diba? Dito mo malalaman na kailangan mo ng script kasi bakit? Namali yung script sa dulo. Una ang sabi,
Wala akong laptop, hindi ako marunong computer, tapos sa dulo, meron akong laptop, binili ko siya, mahal siya. Hindi afford ng gobyerno, kaya binili ko siya. Sumasakit yung magpa-mental health check-up ka na, day. Iba na jud na, day. Di gid na, ambot lang. Ay, Diyos ko, Ginoo ko tabang, mga langit, sumakit yung binunutan kong ngipin. Ano ba talaga? Hindi ko na maintindihan. 'Di ba? Oo, Ma'am Asinit, Likiano. Asinito Likiano, ayan, dapat si Sara gawing intercept sa war, iubod ng tapang. Hindi, gawin siyang ano doon, shield. Oo, habang binabarel siya yung ipauunahin. Halo, Ginoo ko mga kababayan, ba't ganun? At sinisira siya. At magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. Sabi niya kanina, wala siyang laptop, kaya hindi siya marunong gumamit na kahit anumang computer. Tapos ngayon, meron daw siyang laptop, binili niya, mahal, tapos hindi daw niya itapon kay expensive daw, bumili ng bagong laptop kasi hindi daw afford ng gobyerno. Halo, naunsa man na siya. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung pandesal hindi ordinaryong palaman Yung daing na binabad sa suka na may paminta at bawang, tapos tuyo daw sa Bisaya. Ang tuyo, binilad man yun sa araw na may asin, hindi man binabad sa suka yun. Alo, pa iba-iba man ang statement niya. Magpa-mental check-up ka na, Inday Sara. Uy, nabuang man ka na. Makapanood ka karon sa ako ang vlog day. Kay makatawa man ka. Tignan nyo kung nanood si Sara sa akin, ngayon natatawa yan. Biruin mo, isipin mo mabuti. Ang sabi niya nung una, ang pandesal hindi ordinaryong palaman. Tapos, yun daing na, ang daing ba naman, binabad yan sa suka na may paminta, may bawang, tapos tuyo daw sa Bisaya. Na ang tuyo sa Bisaya, day, kay gibulat mo na sa init, nilagyan ng asin. Hindi man binabad sa suka. Na, pag napanood mo to, day, matatawa man ka. Hala, Ginoo ko. Ha? Diyos ko, mga kababayan. Giunsa naman ka. Uy, nabuang man ka. Ala, tigil yun na yan, mga kababayan. So, yun lang po yung aking reaksyon, mga kababayan. O, basura daw na chismis, yung namato siya ng laptop kay wala daw siya laptop kasi hindi daw siya marunong gumamit ng computer. Pero meron siyang laptop. Mahal daw. Hindi daw niya itatapon kay expensive daw magpalit ng bagong laptop. Lo, ano ba yung sagot na yan? Kulang sa script. O na mali lang. Kay maumanggod na, pag in-interview ka kasi, kailangan focus ka sa tanong. Oy, kasi minsan ang nasa isip kasi yung gasoline station ba, yung bula baka manipis na, yung jersey. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat.